Malaman ng boss ko kung tuloy ang meeting. Mrs. Tabora, asan ang papa? Sasabihin ko na lamang sa kanya. Okay, bye-bye. He's in the other room. May kausap siyang mga tao. Pakisabi na lang na nandito ako. I want to talk to him. Importante ba? Of course. Maupo ka muna. All right, Sylvia. Out with it. Anong problema natin? Totoo bang balita? Ikakasal ro kayo? Sabahin natin pag-usapan yan. That can wait. Pero papa, ano ba ito? Para naman ako asawa dito eh. I'm the last to know. Alam na ng lahat. It's all over town. Sino ba siya? Somebody I know? Hindi mo siya kilala. Hindi siya taga rito. And nobody. A nobody to replace my dead mother? Sylvia, I was a nobody. Your mother was a nobody. Till I became a somebody. Don't you ever forget that. Eh di kung ganun pala, papa, eh di pwede na rin siguro kung pakasal sa isang nobody. Over my dead body. Why not, papa? After all, 18 na ako. Kung pwede kong bumoto, eh di pwede na rin siguro kung pakasal kahit kanino. That is my privilege as a father. But not your right as my daughter. Bakit si Christy? Sino ba nag-iasawa niya? You happen to be my favorite. At itong babaeng pakakasalan mo, ano ba siya sa'yo? Is she just as important? Oh, she's temptation. At sa edad kong ito, iha. The only way to get rid of temptation is to yield to it. And that's why you're marrying her. Yes. A permanent solution to temporary problem. But wedlock is bad luck, papa. Bad luck sa kaligayahan mo, sa kinabukasan mo, sa kalayaan mo, at sa kwarta mo. You think it's my money? Yes. Yan lang gusto niya? Yes. Tell me, young lady, what are you fighting for right now? Anong pinaglalabanan sa mundo ngayon? Anytime, any place, anywhere. Be practical, papa. Okay, you're tired. You're lonely. Go ahead, hawakan mo siya, kunin mo siya. But not as your wife, as your mistress. Tinuturuan ba ako kung anong tama o mali? I gave this woman my word. Nangako ka rin sa mama, remember? To take care of the family, yes. And I will, habang nabubuhay ako. But I'm also a member of that family. It's Monday, the first day of the week. Huwag natin sirain ang buong linggo, ha? Now, kiss your old man and go. Come on. Sylvia, mahal ko ang babaeng ito. As I love you. I don't think so, papa. To the young, marriage is an act of love. But to you, it's legalized prostitution. Mukhang malaking expenses natin this year. Hindi naman to charity institution. Oo nga eh. At yan ang isa sa gusto kong pag-usapan natin sa board meeting na ito ngayon. Mabuti. O yung bakanteng posisyon natin. Pag-usapan din natin yan. Good evening, Mrs. Osaita. Leo? Arthur? Sorry I'm late. It's all right. Sanay na naman kami. Dory, paalala mo sa akin sa Pasko, ririgaluhan ko si Don Adolfo ng bagong relo. Mrs. Tabora, ipalala mo nga sa akin, ipalala kay Mrs. Osaita na huwag niyang kalilimutan ipadala sa akin ang bagong relo. I'll be expecting it. Yes, sir. All right. Let's get to it. Life is short. Don Adolfo, to know that life is short, one must have lived quite long. Mapapansin nyo sa item number 3 na may malaking increase sa proposed budget para sa susunod na school year. Kailangan natin yan para matapos agad ang physics laboratory. Pwede bang i-defer na muna natin to? I don't think the need is immediate. Paghihintayin ba natin ng education, gawa lang ng pangangailangan natin sa pera? Marami pa naman diyang rich and willing patron. Madaling mag-raise ng pera kung for a good cause. Andiyan si Don Adolfo. Ano naman ang kapalit ng pera ko?
You pay me back with flattery while I support you with insolence? That's what a patron is, di ba? Basta ba tatapatan ng asawa mo ibibigay ko? Dan, All right, that's settled. What's next? Kailangan sigurong tapusin natin ang problema sa History Department. Malapit ang pasukan, baka tayo magipit sa panahon. Si Mr. Singson, ang department head, ay nag-resign a month ago. I am recommending a young man, Antonio Marsona, to replace him. tama ba narinig ko? Sinong irinirekomenda mo? Antonio Marsona. Don Adolfo, kilala mo ba kung sino ang taong ito? From what Leo said, I gather Antonio Marsona is a male teacher. I'll tell you about him. Wala siyang kwentang tao, walang palabra de honor. Tumanggap siya ng teaching job sa Brent School, pumirma ng kontrata for the whole school year, tapos biglang nawala. Just like that, for no reason at all. Kanino bang idea to? Who suggested him in the first place? I did. Mr. Papa, ang welfare ng mga bata, the students of today, the leaders of tomorrow, ay nakapatong sa ating mga kamay. A responsibility that should not be taken lightly. We're asked to approve on a teacher, hindi isang basurero sa kanto. Marzona is a teacher. Very good one, I understand. An honor student at State University with excellent references. May asawa, disenteng babae. Mrs. Marsona is not decent. 3 buwan siyang buntis bago siya ikinasal. She's also a bad mother. Ang bata namatay, pinabayaan niya. Mrs. Osaita, buntis din ang asawa ko 5 buwan bago ko siya pinakasalan. Wala pa kasi kaming pera noon. Are you implying that my late wife is also indecent? The street where you live, a building in this school is named after her. Leo, ano pa ba dapat natin malaman tungkol dito kay Marsona? So we can vote. Meron dyan nagsasabi, during his school days, may communistic leanings daw siya. In his speech, he once told the audience that some of the greatest writers were Russians. What's wrong with that? Nagsasabi lang ng totoo yung tao. My favorite writer is also a Russian, si Vladimir Nabokov. Tell me about the Brent School incident. There is this daughter of an ambassador, a senior student. Mahina yung babae sa history subject. Tumawag sa kanyang ama to apply pressure on Tony. Dumating yung ama, pinagsabihan si Tony to pass her daughter, or else marami siyang kaibigan in the right places. Bumaksak yung babae sa exam. Tony gave her a 50 for the quarter. So, Tony lost his job. He had to quit. An honest man. Walang takot. I vote that we hire this fellow. I'm with you. Just a minute. I won't stand for this. Mrs. Osaita, you've been outvoted. I don't care. Hindi pa tayo tapos. Mrs. Osaita, after this meeting, Arthur and I are going to sign our names on the contract, hiring Antonio Marsona. You may join us, or you may not. It's entirely up to you. Ipokritong matandang yun. Parang hindi rin siya nanggaling sa lupa. 15 taon na ako nakatira dito sa lugar na to. Hanggang ngayon, kung tawagin ako, Mrs. Society pa rin. Ano ko? Walang unang pangalan? Nire-respeto ka lang ng tao. Asawa kita eh. Lahat ng tao dito sa lugar na to, kung tawagin niya, sa unang pangalan, ako lang ang hindi. At yang si Don Adolfo. Kung makatingin sa akin, parang walang nakikita. Parang walang tao. At yung 2 lalaki, dun sa meeting kung pagkaisahan ako. Ginagawa akong parang... Lagi na lang yung gusto ni Don Adolfo na susunod. Ano ko? Saling pusa? Pwes bukas, manggugulo ko. Bakit pa? Pupuntahan ko Wala si namang pera Atty. dyan eh. Marciano. Anong ginagawa ng abogado mo? Ano siya? Pensyonado? Nag-aaksaya ka lang ng panahon eh. Bukas kontrata na yan. Valid and legal. Signed by 2 of 3 members of the board. Maliit na bagay palalakihin mo eh. Gusto mo yata magbangga kami, Adolfo eh. Bakit bang init mo sa matandang yun? Kasi, kung perang pag-uusapan, mas mayaman ka sa kanya. Pero siya ang amo dito sa lugar na ito. Natural lang yun. Dito siya pinanganak. Dito siya nagkaugat. Dito siya tumanda. Hindi pa ako tao, wala pa dito ang papa ko, Adolfo na yan eh. Ginawa niya ang kanyang pera. Minako lang yun sa akin. Alam ng tao yan. Hindi na bababago yan. At ang isa pa, respetado ko siya. Kaibigan. Kaibigan mo siya. Pero ikaw, hindi kanya kaibigan. Pwede kanyang pabagsakin, mamulube, ginawa na niya. Kay Adolfo, isa lang ang kaibigan. Patay na kaaway. Hello? Yes, speaking.
Who's calling, please? Oh, I'll take it. Sino yan? Kay Arthur. Ah, Hello? Arthur? Yeah. Oh, partner. Good news. Mag-impake ka na. Oh, yung kontrata mo, naghihintay rito. Kailan ka ba darating? Kung pwede lang ba ngayon, di nandyan na kami. Day after tomorrow. Paano, Arthur? Hindi na ako magpapasalamat sa'yo, ha? Yeah, okay. Kumusta man lang kay kumare, ha? Hey, I got the job. Kumusta ka raw? sabihin mo sa kanya mabuti. At maraming salamat. What's wrong? You don't look happy about it. Darling, kung saan ka masaya. Oh, salamat daw, partner. Okay. Bye. O, tara na. Gabi na. Lubog na ang araw. Mauna ka na, sunod na lang ako. Kailan? Pagtulog na ako. Hindi, pag humihilig ka na. Ikaw walang tigil ng chismis sa'yo. Kaya nga chismis, hindi totoo. Kaya pala yung sekretarya mo, pag wala ka, wala rin siya. Asawa namin yun. Kumakatingin sa'yo, malagkit pa sa tikoy. Poste nga dyan sa kanto, lagyan ng palda, habulin mo eh. Ano ko, bali? Magkasakit pa ako sa'yo. Doon ka lang sa asawa ng kausap mo. Balita ako, maganda raw yung kaya tinulungan mo yung lalaki. Si Tony, dati kong kaeskwela, nakita kami by accident. Nangangailangan ng trabaho, may bakanting posisyon, bakit hindi pa sa kaibigan? Sino pa nga ba magsusosyo kundi magkaibigan? Ingat ka lang, Turo. Pag nahuli kita, putol yan. Hindi ko nananakot. Pangako yan. Ikaw rin. Hindi lang isang mahirap ngayon, pati lalaki. Nagkalat pang bakla. Alright, nagsumbong na saan si Mrs. Tabora, nag-away kayo ng papa mo, pagod ako, I don't want to hear your version. Pwede kang pumasok, kumain, and then scram. Rito sa loob, mamaya kagating ka ng lamok dyan, demanda ako ng papa mo. Maghahanap pa ako ng abogado ko. Ano ba talagang nangyari? Eh, akala ko ba ayaw marinig ang version ko? Alis ka ba naman dito nang hindi nagbubuhos ng sama ng loob, ng lagim? Hindi. O hindi pala, dalian mo't gutom na ako, hindi ako pensyonada kapareho mo. Do you know that Papa is actually getting married? Of course! I'm his lawyer. Your papa is just a businessman who makes immediate decisions na minsan tumatama. Mind you, minsan lang, ha? Eh, ano naman ang masasabi mo dun? He's only engaged to be married. I know, but engagement is a partnership in which one party is free to keep or break, but which involves all the capital of the other. Aba, marunong ka nang sumagot. Malapit ka ng pakasal. Kasalanan mo naman kasi yan eh. At bakit naman ako nadamay dyan? Eh, paano naman kung mag-asawa nila ang papa ko? Eh, di sana sa'yo na lang. Ayaw sa akin ng papa mo eh. Anong gusto mong gawin ko? Besides, I only belong to his mind. Sa katawan at puso, hindi. Gagawin mo pa akong nurse, mag-aalaga ng matanda. Kahit ba, mayaman siya eh. Carol, pwede ba ako matulog dito tonight? Abuso ka na, gagawin mo pang boarding house tong bahay ko. Sige na, ngayong gabi lang naman Hindi eh. pwede, may lalaking dadating. Hindi naman ako mangi-istorbo eh. Dito ako matutulog sa kawayan. Doon kayo sa kwarto. Sige na, please. O sige, only for tonight, ha? Sasaktan mo lang ang papa mo, gagamitin mo pa ako. Carol, Ano na naman? wala. Gusto ko lang magwala. I wanna break something. Anything. Okay, break your head. Sige na nga, para matapos na tayo. Ito, yung salamin. I'll pay for it. Huwag na, insultuhin mo pa ako. Uwi ka na bukas, ha? Nasaan si Sylvia? Tulog ka ba? Nag-iisa ba ako dito sa komedor at walang umimik? Amado, tawagin mo si Rita mo. Sabihin mong masamang pinaghihintay ang almusal. Wala pa siya, Papa. Wala pang kotse niya. Tumawag ba? Sinabi ba kung nasaan siya? Hanapin mo siya, David. Call me at the office pag nakita mo siya. Yes, sir. May bisita nga pala akong darating. Dito muna siya titira. Gusto ko sana makasundo niyo siya. Ayaw ko mapahiya. Importante sa akin ang taong to. We understand, sir. Sino yan, Papa? Future member of our family? Christy, the greater the truth, the greater the libel.
Parang malungkot ang bahay na ito. Kulang sa buhay. Gusto ko sana, madagdagan ng mga halaman dito. Mga bulaklak. Will you do that, Christy? Do I have a choice, Papa? At ang painting ng iyong mama, dapat siguro ibaba muna. Doon muna siya sa itaas. Nakakahiya naman sa darating. Hindi naman siya siguro magtatampo. Alam naman niyang siya laging nasa puso ko. Ano ipapalit natin? Another painting, modern motif. Walang gagalaw sa portrait ng mama ko. Kung gusto mong mawala yung papa, sunugin mo muna ang bahay na ito. Kung saan nakalagay yan, dyan di mabubulok yan dahil kalahati ng lahat ng naririto still belongs to my mommy, papa! Sylvia! 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 Saan ka nang galing? Bakit gino ka lang? Sa bahay ng kaibigan ko. Babae o lalaki? Hindi babae, hindi lalaki. Sala sa init, sala sa lamig. In short, papa, bakla. At hindi lang yan. Alam mo ba, ang asawa niya, T-bird pala. Matuto nga sumagot. Akong kaharap mo. Saan ka natulog? Kay Joey. Sinong Joey ito? Sino mga magulang niya? Anong trabaho niya? Wala, papa. He's just a nobody. I don't want you to see him again. That's my right as a human being. And besides, papa, I'm above the age of consent. Malay mo, una pa akong pakasal kisa sa inyo. Hindi pa kayo nakakapasok ng simbahan. Sinakal ko na siyang buhay. Eh di maghanap na lang ko ng iba. Marami lalaki yan. Nagkalat sa kalye mga palamuni, mga patay gutom. Papatayin ko silang lahat. You can't kill them all, papa. Subukan mo. Subukan mo ako. I have to go. Sylvia, buksan mo ang pinto. Gusto kitang makausap. Sylvia, ang papangkaaway mo, ha? Open the door. Sylvia, ano ba? All right. Alam mo na kung bakit ako nandito. He wants peace with you. So he wants to get married. So what? Mali man o tama. Kung wala siya, wala rin tayo. He's still a big boss, you know, Cynthia. Paano naman siya susuko sa'yo? Sylvia, at your age, dapat mong malaman na hindi mo pwedeng pakasalan ng sarili mong ama. Bakit hindi ka nalang mag-asawa? Baka maubos ang lalaki. A husband like yours? Di bala na lang. Kung mag-aasawa ko, gusto ko someone as strong as Papa. Hindi mo nga siya pwedeng pakasalan eh. Anyway, says he's sorry. Mag-lunch daw kayo. Hihintay niya ang tawag ko. Sagot na. Anong sasabihin ko sa kanya? Sabi mo sa kanya, thank you. Busog ako. And besides, I only got with bachelors. Nakatali na siya eh. Now and forever. All right, Mrs. Osaita. Igagawa kita ng petisyon for a referendum. Baka sakaling, kung marami kang mapapipirma, matauhan ng board, pwede pa namang i-reverse ang desisyon habang hindi pa tapos ang kontrata. Panahon ng kalaban mo. Isa pa, ang mga tao rito, tahimik. Baka ayaw umalo sa gulo. Ang mga tao rito, attorney, mababaw ang kaligayahan. Hang makita nila ang mukha ko sa pinto nila, obligado na silang pumirma. Ano nga ba pangalan ng lalaki? Antonio Marsona, wala siyang kwentang tao at ang asawa niya malikot. Hindi natin sila kailangan dito. David, ano ba? Gaano katagal na ba? 2 buwan. I don't know and I don't care. Malaking kama at ang init pa. So kindly move. Bakit hindi natin ibalik sa dati? Bakit pa? Sanay na naman ako nang wala eh. Anong bakit pa? I'm a man. You're a woman. You're my wife. But your heart is not here. Katawan mo lang. So bakit pa tayo maglulukuhan? I love you. Yeah, sure. You mean my money.
I late, Victoria? You're always on time. Depende kung sinong kausap. Kung ikaw, kasalanang mortal ang mahuli. Oh, I would like you to meet my lawyer, Carl. She takes care of my legal matters. My private secretary, Miss Tabora. She takes care of my business and private needs. And that is Christian. Siyang bahala sa lahat ng fashion needs mo. Adolfo, you have thought of everything. Meron ka pa bang nakalimutan? Meron. Oh? Hindi pa kita hinalikan. Shall we? All right. Louie. Louie, buntis ako. So what? Hindi ka naman dalaga. Masama ba yan? Yun nga masama dun eh. Mabuti ko sa asawa ko, eh sa'yo. Are you sure? Of course I'm sure. With the mother, it's a fact, Louie. With the father, it's an act of faith. Of course I'm sure it's yours. Ano nangyari sa asawa mo? It's supposed to be a partnership. 3 times a week nasa akin ka, the rest of the time sa kanya ka. He has more chances of making it. Sorry, darling, but my husband is out of the ball game. 2 buwan na kami hindi nagsisiping. What about the pill? You were taking it, di ba? I dropped it because ayaw ng doktor ko. Nagkakaroon ako ng palpitasyon. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? We're supposed to be sophisticated. Yeah, doing the wrong thing at the right time. No complications, ano? Ang galing. Baka naman delayed lang yan. Ay, nako, Louie. It's a regular customer for the past 10 years. See, it's so reliable. Every 13th of the month, I don't miss. Kung may preventive pill, merong inducement pill. I'll send you. Salamat, Louie. Thanks a lot. Sasabihin ba sa asawa mo? Ano sasabihin ko sa kanya? Yung anak mo, anak niya. Will you tell your wife? Bad joke. I'll send you the pills. Magaling ka talagang ama. Wala pang korte ang bata, patay na sa'yo. I'll call. Bahala ka. Oh, on Tuesday, official ng lahat, ha? Si Olivia, ano man ang gawin niya, maghabol man siya sa tambol mayor, o legal na yun. Ba't magalit sa akin yun? Oh, may taong ganon. Pinaglihi siya sa ng loob. Galit sa buong mundo. Ba, totoo yun. Yung biyanan ko nga eh, hindi maipintay mo ka. Laging Biyernes Santo. Ba't nga pala kayo ginabi? Eh, paano yung kaibigan mo? Kung magmaneho, daig pang matandang kutsero. Tsaka tignan mo naman tong gulong namin sa likod. Kalbo na. Buti nga, nakarating pa kami rito eh. Akin na. Kaya naman sa'yo. Basta ikaw. Kahit saan. Kahit kailan. Saan ko ba makikita, Mrs. Mo? Kailan ko siya makikilala? Ba, dito ka na eh. Di malapit na. Pangako, ah. Oh, pare. Pasensya ka na, hindi malamig. Okay, thank you. Iaakit ko muna to, ha? Huwag ka mawawala, mahaba pa ang gabi. Sige. Oh, paano? Asawa mo, maligaya na. Yung trabahong gusto niya, nakuha niya na. Naayos ko na. Paano naman ako? Yung mga mo sa akin. Eh, bakit ka ba nagmamadali? Andito na naman ako, ah. Mawawala pa ba ako? Saka, andyan siya sa taas. Bueno, sa baba naman ako. Sabi ko sa maid ko, baka nagkamali siya. Ako raw hinahanap mo. Yes, there was no mistake. Kailangan kong signature mo on a small matter. What about? Marami na rin nakapirma rito, pero iba na siyempre kung ang anak ni Don Adolfo nakapirma rin.
Babasahin ko muna if you don't mind. Of course. You don't expect me to sign this, do you? Bakit hindi? Ang ibig mong sabihin, babanggain ko ang papa ko over a nameless teacher. Para ano? Because you're a citizen first before a daughter. I'm a De Hoya first and last. Alam mo, Miss Susaita, kung charity affair lang to, anytime and any amount, I'm sorry I can't help you. Nagkamali pala ako. Akala ko may bad blood kayo ng father mo. Kasi si Sylvia pa rin ang favorite niya. Pareho pa rin yun. Hati pa rin kami. Salamat sa coffee kahit na maasim. Mrs. Susaita, ano yan? Is it against Papa? Yes? Okay, I'll sign it. Why do you hate Papa? Why do you hate him? Because I love him. Alam mo ba kung saan ako nanggaling at kung sinong napapirma ko ngayon? Alam ko, tigilan mo na yan. Bitiwan mo na yung crusade na yan, ha? Asawa kita kung kani-kanino kang pinto kumakatok. Para ano? Para sa kabutihan ng mga estudyante. Problema na nila yun. Hindi ng asawa ko. Bakit ka ba galit sa profesor na ito? Ano ba siya sa'yo? Wala. Wala pala'y bakit? Prinsipyo. Galit ako sa'yo. Kay Don Adolfo. Kung bakit walang gustong bumangga sa kanya. Pues ako. Amisis ko kung magbihis, parang dinijet ako sa damit. Ang daming magagandang pinamili ko, nakakulong sa baul, inaamag. Ang init-init eh. Hindi naman formal na okasyon. Dito lang tayo sa bahay. Ano gusto mo? Magbihis prinsesa pa ako? Sige, dalhin mo ako sa Malacanang. Pare, mukhang maganda naman si Mrs. kahit anong ayos. Salamat Oo na nga. yung kampe ko. Kailan mo pa gagamitin yung mga binili ko? Sa patay. Pagpatay na ako nakaburol. O kaya may tao akong gustong patayin. Gusto ko maganda ako. Delikado pala yung lagay ko. Kailangan palaging nakakandado yung baul. Baka ako madisgrasya. Sa kasal, siyempre kailangan maganda ka. Pag hindi, baka mawalang lalaki. Aba, oo. Dahil pag sinabi yung salitang idol, para ka na rin nagpakamatay. Nabubuhay na patay. Bakit ka nagpakasal? Totoong tao kasi ako eh. Ang mauutak daw, hindi nagpapakasal. Dalaga pa rin. Totoong tao pala si Kumare. Hindi, tinutukan lang ako ni Tony ng 45 eh. Ano magagawa ko? Sobra ka naman. Pero swerte ka naman, mukhang mabait naman si Professor ah. Siyempre. Kala mo lang yon. Hindi ka tulad ng asawa ko. Oo, ano? Mukhang demonyo. Ikaw may sabi niya, hindi ako. Bilisan niyo kumain dyan, tapos bumaba na kayo. May pag-uusapan pa kami ni Kumare. Oo nga. Hindi siya dalagang ina. Wala siyang anak. At wala siyang kamot. Yun lang ang gusto kong malaman ninyong lahat. Don Adolfo. Kung meron ka pang gustong malaman tungkol sa pamangking ko, magtanong ka na ngayon. Or, forever be silent. I want nothing of our past. Only the present and the future. Very good. Don Adolfo. Dala ko ang birth certificate ni Victoria. Ibibigay ko kay attorney bago kayo umalis. Pakiulit nga ang mga kondisyones. Baka tayo hindi nagkakaintindihan. The wife will receive a monthly allowance of 50,000, excluding clothes, jewelries, and any other like items. Sa bawat taon na kasal sila, 1,000,000 ang idedeposito sa account ni Victoria. Christmas, birthdays, anniversaries, and Valentine gifts excluded. For every offspring, magkakaroon ng trust fund ang bata, puwera pa sa mamanahin niya. Adolfo, about these material things, kahit kailangan, masakit pakinggan. Kailangan ba maging business-like ka about everything? Para sa proteksyon mo rin yan. May pamilya ako, 2 anak. And besides, yan ang gusto ng auntie mo. I don't blame her. Pwede naman sila mag-usap in private. Christian, I love the clothes you made for me. Para talagang sinukatan. Of course. Christian is the best in the country. I'll drink to that. Well, Victoria, I have to go. I know. Paano? Hintayin kita sa linggo. All right.
Take care. You too. All right, Captain, let's go. Tumawag ka na lang next week. Kakausapin ko lang ang mister ko. Pero okay na yon. Salamat ho. Ma'am, nandiyan pa rin po yung tao. Sinabi ko nang busy kayo eh. Ayaw pa rin umalis. Miss Osaita, Yes. I'm Marzona. Pwede ba tayo mag-usap? Pinipili kong taong kakausapin ko. Ba't ba ayaw mo raw sa akin? Kailangan ba ng rason para umayaw sa tao? Siguro ayaw ko lang sa pagmumukha mo. Kung di ka nagpunta sa kanya, hindi sasama ang loob mo. Kung ayaw siya sa pagmumukha mo, bueno. Ako naman ang asawa mo, hindi siya eh. Bukas, bumalik ka doon, ha? Sabihin mo sa kanya, hindi mo rin gustong pagmumukha niya. Bakit? Siya lang bang anak ng Diyos? Darling, ayoko ng palipat-lipat. Dito ka na magkakaanak. Dito rin tayo tatanda. Ayoko ng gulo. Kung ganon, tumahimik ka na. Tanggapin mo na lang pangit ka. Ano bang itsura ng pampam na yon? Ako tuloy nag-iinit eh. Hindi tao, hindi hayop. Walang pakpak. Bilog ang mata, pinaglihi sa uling. Tsaka meron siyang peklat sa kanan niyang pisngi. Para bang... Ewan ko. Pero parang nakita ko na yun eh. Wala akong pakialam, Miss Osaita, kung lahat ng taga rito, pati ng mga kamag-anak nilang matagal nang nailibing, ay nakapirma riyan. The word petition means pakiusap. Hindi utos na dapat sundin. But this is still a government of the people, by the people, and for the people. Dapat pakinggan ang gusto ng majority. We are the majority, Mrs. Osaita. You were outvoted. 2-1. Yes, in a board of 3. Don Adolfo, sarili mong anak ang nakapirma rito. In protest. In protest of my personal decision to get married. Mrs. Osaita, a first-class citizen like you ay hindi dapat mag-aksaya ng panahon on second-class disagreements. Arthur, tawagan mo na si Marzona. I-advance mo na ang contract signing for tomorrow at nang matapos ng gulong ito. Okay. And of course, you're invited, Mrs. Osaita. Education is not a second-class matter. This is only the beginning, Don Adolfo. Hindi pa tapos ito. Arthur, kung minsan nakakatakot ang mga babae. Ang tingin ko kay Miss Osaita, para sa kanya, revenge is sweeter than sex. Alam mo, Iha, nung nabubuhay pang iyong mama, madalas niyang itanong sa akin kung sino ang mas mahal ko. Ikaw o siya. Ngayon wala na siya. At sana hindi niya ako naririnig. Aminin kong ikaw. At kahit sino pang dumating sa aking buhay, hindi magbabago yon. You'll always be first in my heart because you are a part of me. At pagpatay na ako, sa aking hukay, isang luha lang ang mahalaga. A tear that is pure. Ang luha mo para sa akin. Because I'm your father and you are my daughter.
I want you to remember that. Always. I love you, Papa. I love you too. Sorry, Antonio. Wala si Miss Osaita. Hindi kompleto ang board. Thank you. But her signature is really not that important. Ang importante, do a good job. Thank you. Don't worry, sir. I will. Arthur? Oh. Arthur, hindi ko ata nakakita asawa mo. Sabihin mo sa kanya na makipagkita sa akin. I don't like the idea na hanggang ngayon ay wala pa kayong anak. Don't worry, sir. I'll concentrate starting tonight. You better. Baka maunahan ko pa kayo. Remember, I'm getting married soon. Mrs. Marsona, dito ka sa tabi ng asawa mo. Come here. This is an important moment in his life. Tony, you have a beautiful wife. You take care of her, huh? Oh, I will. A photographer. Yes, sir. Take her picture. Come on, girls, closer. Smile for posterity. Bilisan mo, I'm a young man in a hurry. Victoria, this is Arthur Papa. A very aggressive young business. Hello. Pagputi ng buhok ito, baka mas mayaman pa sa akin. Maswerte kayo, Don Adolfo. This is very beautiful. Thank you. Miss Tabora, cancel all my appointments for tomorrow. We're going horseback riding. Pero mag-fitting si Victoria bukas. Sabihin mo lang yung Christian agahan. Okay. Where's your wife? She hates dressing up. Ma, your stepmother is coming. Wala namang gastos yun, babata ka pa. Victoria, this is my youngest daughter, Sylvia. Hello. Your father said you were lovely. Nagkamali siya. You're even lovelier. Thank you. I'm sure you remember, Carol. Oh, yes. Hello. Don't drink too much. Don Basilio. Oh, I'd like you to meet Victoria. how do you do? Hello. Victoria, this is my eldest daughter, Hello. Christy. Hello. You look so much like your father. I don't think so. Christy looks more like my late wife. This is my son-in-law, David. Kahit kailan, kahit anong suot mo, bagay talaga sa'yo. Thank you. Victoria, would you like something to eat? Uh-huh. David, pakisamahan mo siya. I understand bukas ang fitting. I know a place after the party. Pwede tayong pumunta doon. Very quiet place. Ang dapat sa'yo, after the party, is to go home straight to your wife. My wife believes in spiritual love, not physical. Change it. Get drunk one night, and then rape her. Legal yun. Asawa mo naman siya. Bagay kayo ni Bigote. Shut up. Tutuloy mo ba? Of course. Pakiagahan mo lang, Christian. Yes, We'll be out Si of Macy's hindi mo kasama? Naiwan sa bahay. Si Victoria maganda. Tulad you're lovelier. Tom Basilio talaga. Alam mo, darling, sa tingin ko magkakasundo kayo ng future stepmother ko. You have something in common, eh. Two beautiful people with big dreams. It's a pity kailangan niya magpakasal sa matanda. For money. Kaya alam mo, maswerte ka na rin sa akin, ah. Bata pa ako. At maganda. Would you give me a light, please? Nasa bag ko.
Alam mo, I like the way you looked at her. It's the same look you gave me nung una tayo magkita. Naalala mo pa ba yon? Seems like a long time ago, pero kahapon lang yun. Bagay sabi nga nila, hindi mo raw makikilala ang isang tao hanggat di kayo nagsasama. Salamat. Buntis ka ba? What? You heard me. Ano ka, Bingi? Are you crazy? We don't make love tapos magbubuntis ako? Ano ito, vitamins mo? Bakit meron ka niyan? Hindi sa akin yan, sa kaibigan ko. Sino kaibigan? Hindi mo kilala. Pakilala mo ako. With equal bits of love and lust. That's nice. Oh. This is even nicer. Flowers mean forgetfulness. Kaya may kasamang singsing. One card for every day na bisita kita habang hindi pa tayo kasal. That's good for 7 days. Binibili mo ba ako, Adolfo? Kung sa bagay, everything has a price, even if it's not for sale. Bakit? Ang daan ba sa puso mo ay sa bulsa? No. Just a reminder that I love you. Good night. Good morning, Good morning, sir. sir. Good morning. Good morning. Ba't nandito ka? May asang dyan sa labas eh, nagsusukat ng damit, trying to be beautiful. Pag humingi ng pagkain ng bruha sa labas, laso na ibigay nyo, ha? Mag-off Good ka morning, muna sir. ngayon, ha? Sumunod ka sa opisina. May pagkagawa ko sa'yo. Kwarta ito. Aha. Isa pa, talagang magaganda ang anak ni Don Adolfo. Pero pag ganito ng ganitong ayos mo, maaaring maluma sila. Kaya lang, baka magalit sa akin ang nasirang Doña Adela. Pero matutuwa naman sa akin si Don Adolfo. Noong una kitang makita, dito ako napunta. Tinanong ko sa aking sarili kung anong dapat kong gawin. My youth was a blunder, my manhood a struggle, and my old age a regret. It's a beautiful place. The water looks so tempting. Why don't you take a dip? It's all yours. Lahat ng nakikita mo. Like this? Wala na bang ibang tao rito? Walang makakakita. I'll wait where the horses are. Adolfo? Ba't ka pa alis? Don't you want to see what you're getting? Maraming pwedeng itago sa mundong to, Louie. But not my stomach. Lalakit to. I just want to know one thing. Yung totoo lang. Just in case of a showdown, kanino ka? Di ko kayang sagutin yan. Not yet. Marami pa naman paraan. Like what? That's out of the question. Kung asawa ko lang anytime for you, Christy, iwanan ko siya. But what about the kids? What about my stand in society? Kids, you hypocrite! Bakit hindi mo naisip yan noon? Noong nagpapakasarap ka pa. Bakit ngayon lang, ha? At least ang asawa ko, from the start, alam ko kung ano siya. Walang kwenta. Pero ikaw, rich and powerful like my father. Christy! Christy! Let me explain! Ano pa ipapaliwanag mo? Sinabi mo lang naman ang totoo eh. Christy! Hindi lang ikaw at ako ang tao sa mundo. Maliit ang lugar na ito eh. Paano papa mo? Pwede ko ba siyang banggain? At bakit hindi? Ano ako sa'yo? Sex without complication? Hoy, bumalik ka na sa asawa mo, sa mga anak mo, at sa mga kinatatakutan mo. At kung ayaw mo dito sa anak mo, bago siya mamatay, mamatay ka na muna, mamatay na asawa mo, pati mga anak mo.
Sorry. So am I. Sandali lang. Hi. Hi. Halika na. Kanina pa ako eh. Dito na lang ako. Anong tiyan ka na lang? May makakita pa sa atin dito. Sumabit pa ako. Isang hakbang na lang. Gloria na. Halika na. Hindi ko pa yata kaya, Arthur eh. Oh, bakit ka pumayag? Mapilit ka kasi eh. May utang na loob ako. Gusto kong magbayad. Kaya nga, dito na tayo. Tuloy na natin. Bayad ka na. Alam mo naman ang gusto ko eh. Oo nga. Kaya lang talagang hindi ko pa yata kaya eh. Pagkatapos ano? Uwi ka. Uwi ako. You'll make me very happy. Paano naman ako? Pagharap ko sa asawa ko. Pagharap ko sa asawa mo. Buti sana kung di na kami magkikita-kita. Paano naman yung usapan natin? Nakapwesto na yung asawa mo. Nakapako na lang sa hangin. Nangako nga ako pero hindi ko naman sinabi kung kailan. Ngayon na, maka-amnesia ka pa eh. Arthur, ano ba? Umuwi ka na lang sa asawa mo. Hindi mo naman siya pakakasalan kung di mo siya mahal eh. At siyang katawa mo, isama mo na rin sa bahay niyo. Liligaya pa kayong dalawa. Teka muna. Ano gagawin ko? Ano gagawin ko ngayon? Kaskas ko na lang sa pader. Araw pala kung gumawa sila ng milagro, ah. Oo. Hindi ka ba nakakita? Hindi ho. Wala nakakita sa'yo. Wala ho. Umuwi ka na, ha? Ah. Nahanap niya raw ako, boss. Boss, bakit? Bakit? Kailangan pa ba ng dahilan? Umanap ka na ng ibang trabaho, ha? Hindi na kita kailangan dito. Paano yung pamilya ko? Magugutom sila. Wala akong pakialam sa pamilya mo. Hindi ka malinis gumawa, eh. Nakita ka ng gwardya, sasabit mo pa ako, ah. Teka, yung party ko. Nakuha mo ng lahat, ah. Anong party? Bala ipaparty ko sa'yo. Yan pa rin. At tamaan ka rin mga kala mo. Anong gagawin ko sa lugar na yon? Magbibilang ng puno? Kung may nakakita man sa akin sa lugar na yon, sira ang ulo niya o nananaginip siya ng gising. Saan ka lang galing? 4 na oras kang nawala. Sa simbahan? Nang umpisal ka? Ba, mabuti pa yung pare, alam ang kasalanan mo. Galing ako sa supermarket. Paghating gabi kasi ginugutom ako, kaya bumili ako ng makakain. At saka bakit ba ako ba? Pino ka ba? Asawa pa rin kita. Asawa lang kita sa salita, hindi sa gawa ha. Saan ka talaga galing? Kay Mrs. Osaita. Nakita kami. Sinong asaita? Si Louie? Mrs. di si Olivia. Alas 11 na ako malis dito. Alas 3 pasado na kami naghiwalay. 3:30 nandito na ako. Nagmaneho ko, so bakit hindi mo tanong sa kotse? Huwag ka magsisinungaling. Buntis ka, no? Sino ang lalaki mo? Si Louie, ano? Sige, bakit hindi mo ituloy? Hindi mo naman ako mahal eh. It's what I stand for. Pera lang ng papa ko ang gusto mo. Kahit sa kama, hindi mo kaya itago yan. So ano pa nirereklamo mo, ha? Ha? David. Dalawang taon ako naghintay. 5 lalaki ang nagdaan sa katawan ko. Makilala ko lang si Adolfo. To get to this house. To get to you. So now you're here. Welcome to the house. The family. Lahat ng nandito sa'yo na. Wala namang maganda rito kundi kulay. Puti. Lahat ng nakatira rito. Lahat bulok. Marumi. Di ba yan ang gusto mo? Kaya ka nawala. The power of money. Pag mong sabihin nagbago ka na, David, it's not you. Kaya lang ako naririto to share it with you as your future mother-in-law. Masakit ano? Kapag namatay si Adolfo, 1/2 of everything he owns belongs to me. Sa asawa mo, kalahati lang ng aking kalahati. Sa iyo,
kalahati ng kanyang kalahati. Sa akin palang laman. Sa'yo, balat lang. If you can outlive him. Ang problema malakas pa si Tanda Baka mauna ka pa sa kanya In the meantime, every time you look into his eyes, ako ang makikita mo. When you sleep with him and he touches you, ako ang hahanapin mo. I've been there. Nasa gitna ka ng pera pero it's never really yours. You're empty. That's why I'm leaving. Hihintayin kita sa isang hotel. Mamili ka, love or money. Hindi ka darating, pipiliin mo si Adolfo. Maybe then you'll understand kung bakit iniwan kita 2 years ago. I'm telling you, it's not worth it. Ang totoo, David, hindi lang ikaw ang naghahanap sa kanya. Ako rin. Gusto kong malaman kung nasaan siya. Kung bakit wala man lang tawag, walang paabiso. At saka kung hindi rin lamang pagkakakwartahan ng pag-uusapan ninyo, bukas na lang kayo. Sabi mo dyan sa asawa mo, nandito ako sa hotel. Puntahan niya ako kahit anong oras. Hihintayin ko siya. Kung hindi, ako ang pupunta dyan. Sabi mo sa kanya yan, ha? Baka babae lang yan, susugurin ko kayo. Hello? Hello? May pulis sa ilalim ng tulay. May pulis. Ba, ganda talaga ng misis ko. Hinahanap mo raw ako. Saan tayo mag-usap? Sa loob na. Pero tayong dalawa lang. Gusto mo bang marinig pa nila? O sige, mauna ka, pero gusto ko buksan pinto, ha? Mahirap talaga ang mayaman, no? Natatakot mamatay. Sa bagay, ang pera, madali lang kitain, Pero ang buhay, isa lang yan, Ang totoo niyan, hindi ko malaman kung anong gagawin ko sa'yo, Gano'ng katagal na ba kayo ng asawa ko? 1, 2, 3, 4 na buwan? David, baka naman nagkakamali. Putangin na, buntis na yung asawa ko, Umamin, Bibilugin mo pa ulo ko. Paano ang gagawin natin sa bata? Ilalagay ko sa pangalan ko. Kausapin ko kaya asawa mo. Baka gusto niya maging ninang ng anak mo. Tama yung ginagawa mo. Huwag mo idadamay dito, asawa ko, ha? Asawa ko, pinakialaman mo, Kakausapin ko lang asawa mo, Siguro dapat malaman ni Don Adolfo ito. Apo niya yun, May remedyo ito, Ano ba talaga mabuti? Alam mo, kanina gusto kitang patayin, Pero naawa ako sa bata. Lalabas walang ama. Pero kung sa bagay, kung kapareho mo rin magiging ama, pareho rin. 1 milyon. Wala kang maririnig sa akin. Hindi mo ako makikita. Yung bata, lagay sa pangalan ko. Yung asawa ko, sa'yo na. 1 milyon? Oo, 1 milyon. Kalahating taon lang, kikitain mo yun, Magkano ba halaga sa'yo ng pangalan mo? Asawa mo? Mga anak mo? Ano ito, blackmail? Bahala ka kung anong gusto mo. Basta sa akin, pareho yan, negosyo. Nangutang ka, pangalan ko. Nakinabang ka, asawa ko. Magbayad ka. Malaking pera yan, Baka pwedeng pag-usapan. Ba't ano ba asawa ko? Isda sa palengke? 1 milyon. Ano ba talagang kailangan niya at hindi niya masabi? Nangungutang yung tao, Sa'yo? Oo. 10 oras ng gabi? Oo, mahigpit ang pangangailangan, Iba rin siya. Siya na may kailangan, ikaw pa pinapunta. Bakit hindi siya dun sa biyanan niya lumapit? Bakit hindi siya ang tanungin mo? Talagang tatanungin ko. O sige, pakialaman mo. Ikaw magpatakbo ng lahat, ha? Hindi ba ganun naman talaga? Ako may hawak ng pera, di sa akin siya dapat lumapit. Ano malay niya? Alam niya. Tsaka teka nga pala, bakit ba sa hotel pa kayo nag-uusap? Baka kung ano na yan. Bakit? Siya ba pinag-uusapan ng negosyo? Akala ko ba nangungutang? Nangungutang nga, may porsyento. Ano ba tawag doon? Di ba negosyo? Ano naman kaya ibabayad niya kung sakasakali, ano? Sakay lang siya, yung asawa niya? Sinabi ko bang pautangin ko siya? Sige. Pautangin mo. Basta ba, sagot ng matanda Bakit sa akin ka nang susumbong? Why don't you tell the old man? Because I think he loves her. Masasaktan lang ang papa. Now you know the meaning of love. How can you take it, Carol? Take what? Ang papa at ang babaeng ito. Do something. Stop the wedding. Hindi mo pa mahal ang papa? Of course, mahal ko ang papa mo. That's why I want him to get married. Ano? As long as he's not married, ang tingin niya sa akin, ganito. An employee, a lawyer. After the wedding,
Asawa na niya si Victoria. Ang tingin ng papa mo sa kanya, asawa na. Then I strike. Are you serious? Of course I'm serious. Ang ambisyon ko sa buhay is to be the other woman. His mistress. Nandun ang pera, nandun pang pagmamahal. Para sa akin, David is a good son-in-law. Ambisyoso, masipag, maaaring iba siya sa husband. Hindi naman ako asawa niya. But marriage is sacred, sa hirap at ginhawa. Do something about it. Pinakuha niya ang gamit niya, so pinadala ko. Siya naman ang umalis dito, di siya ang bumalik kung gusto niya. Carl, handa na ba ang mga papeles? I'll have it ready for signatures by tomorrow. May pagbabago ba ho? Nothing, really. Only the date of the wedding. Nag-usap kami ni Victoria and we both decided to get married on Friday. Maswerte raw sa kanyang araw na yon. Right, darling? Paano yung mga imbitasyon? Nakalabas ng iba. The governor is coming. The mayor. Pagawa ng iba. Paano ang relatives ni Victoria, her friends? Baka magipit sila sa panahon. Wala akong ibang imbitado. No friends, no relatives. Ako lang ang kailangan ni Adolfo. And that's all he's getting. You're all I want. Pupunta nga pala kami ni Victoria sa simbahan to see the priest to confess. Baka naman gusto ng mga anak kong samahan ang kanilang ama. All right, Papa, if you believe Tree is not a crowd. Sylvia? Confession is only for sinners. Wala naman akong kasalanan, Papa eh. Kayo na lang pumunta. Ewan ko ba kung ginagawa ko rito? Takot ka naman sa asawa mo. Pag nahuli tayo, hindi mo ko kayang sanggahin. Ano ba nangyari? Wala na kami ng asawa ko. May lalaki pala siya eh. Kung ako nga meron siya pa. Paano mo nalaman? Nahuli mo? Buntis eh. Wala naman ako. Ano yun? Tumubo sa hangin. Akala ko ba yung asawa mo damit na lang puti, madre na? Sino ama? Si Louie. Masaya. Patay siya kay Olivia pag nalaman yun. O, paano kayo ngayon? Paano kayo ni Louie? Papatayin ko nga sana eh. Sayang ang bala. Makukulong pa ako. Kwartayin na lang namin. Bayaran na lang niya yung mawala ako rito. 1 milyon. O, paano bukas? Ano meron bukas? Alis tayo. Pagbalik mo, dala mo na lahat. Yan ang gusto mo, hindi ba? Wala nang balikan. O, paano bukas? Anong oras? Ikaw. Wala akong pakialam kung walang spare parts. Sabi mo kay Warlito gawa ng paraan. Gusto ko yung plant up full blast bukas. Atrasado masyado ang delivery natin. Di pwede maghintay mga taga Maynila. Rose, lumuwas ka. Ayusin mo lahat ng passport ng mga anak ko at aalis kami. Yes, sir. Yes? Sino raw? Kakausapin ko. Hello? Oh, Timyong. Ano yun? Si Elma sa kwarto niya? Baka nagkakamali ka. Oh, sige. Mr. Balcona! Ang history muna ng buhay mo ang pagkakata natin! Bago ka magturo ng history ng buong mundo sa aming mga anak! Balita namin! May tulisyong ka! Nakatagala ka sa pader! Kaya ka narito! Balita namin! Wala kang ibang puntahan! Mataba ang record mo! Walang eskwelahan gustong tumanggap sa'yo! At kung kailangan mo ng pera, naaray ka sa Business Society! Tandaan mo maigi yan si Osaita kung saan mo siya nakilala. Gamitin mo yung memory mo, Antonio, pag hindi tayong dalawa mag-aaway. Ang mga yan, tama
Tamaan ko lang isa dyan, mawawala lahat yan. Puro tama lang yung mga yan eh. Bitiwan mo nga ako. Ulan. Kain nila sa akin, di. Umalis na lang tayo. Eh, ikaw may gusto dito eh. Humingi ako ng tulong, ngayon nandito tayo, aayaw ka. Ako gusto ko na rito. Kaya tanda mo mabuti kung sino Mrs. Society na yan. Pag hindi, sa'yo ito gamitin to. Hey! Profesor! Mahalaga ang edukasyon! Pero mahalaga rin ang moralidad! Kung mabuti kang tao, alis ka! Alis ka, Martona! Alis ka! Ay, Miss Belen, anong ginagawa mo rin sa tribuna? Waba ka nga riyan? Malayo pang eleksyon, nangangampanya ka na? Ano ka, tuta ni Miss Rosita? Hoy, Don Adolfo, sumusobra ka na, ha? Hindi ito board meeting, hindi ikaw ang amo rito. Kalya to. Kalyate, hindi kita kinakausap. At kayong mga babae, alam ba ng mga asawa ninyong narito kayo? Ang papel ninyo ay magluto at alagaan ang inyong mga anak. Huwag yang narito kayo. At kayong mga lalaki, kung wala kayong trabaho, huwag kayong kakalat-kalat dito sa kalye. Naintindihan nyo? Kung ayaw nyo ng palakad ng eskwelahan, kung ayaw ninyo sa taong yan, bukas ay pasara ko ang eskwelahan at maghanap na kayo ng papasukan ng inyong mga anak doon sa kabilang bayan. Tingnan natin kung hindi kayo mahihirapan. At pag nangyari ulit ito, ang inyong mga asawa ay hanap nyo ng ibang trabaho. Hala, magsiuwi na kayo! Kung dalaga lang ako, pakakasalan ko yung matandang yan eh. Ano pang hinihintay nyo? Sino ba yung babaeng yun? The one with the hat. Hindi siya importanteng tao. She hates me. I think she likes you. Let's go. Maganda ba? Talagang ganyan ang may kasalanan. May baong suhol. Matagal ko nang gusto yan eh. Pag wala akong magawa, dumadaan ako, tinitingnan ko siya. Swerte daw yan eh. Kaya hindi pinagbibili. Kanina, tumaan ako. Andun yung asawang babae. Sinabi ko, meron akong babaeng mahal. Mahal na mahal. Asawa ko. Kaya lang, malas yatang kasal namin. Nasaktan ko pa. Pag mawawala siya sa akin, wala na rin kwenta ang buhay ko. Bikas ang loob ng lalaki. Sabi niya, kintuyan, pag 50 taon na kayo, ireregalo ko na lamang sa inyo. Parang na rin sinabi niya, huwag. Nakiusap ako dun sa babae. Magana ang loob. Nagkataon, siya rin pala ang nasusunod. Sa madaling salita, I love you. Kumain ka na ba? Galing ako sa palengke, walang isda, walang Elma, karne. kung hindi mo Galing ako sa naintindihan na grocery, nakasulat puro doon, buto. sasabihin ko sa'yo, I'm sorry. Ang tao nila lang ng Diyos. Nagkakasala yan. Nangyari sa akin, nangyayari sa lahat. Ayaw mo ng alak, tapos na yun. Ayaw mo na akin pagkabinata, tapos na rin yun. Kasal tayo for better or for worse. Basta galing tayo sa baba, itaas natin for better now. Elma, kung mahal mo pa ako, halikan mo ako. Kung ayaw mo na, bukas ang pinto. Ngayon na. It's not you, Richard. Hindi naman ikaw eh. Kaya lang, I just don't want to see anybody till after the wedding, okay? But of course my father comes first with me. Kung ayaw mo ng arrangement na ganyan, don't even bother to call me up. Never mind, don't explain. Bye. Pwede ba tayo mag-usap? Next time na lang. Busy ako eh. Excuse me.
Sylvia, I have a feeling you don't like me. Don't you think it's natural? Perhaps, pero magbabago ka rin. I promise. Hindi naman importante how I feel eh. Kailangan tanggapin kita. Right or wrong. Can we be friends? Maybe. If you love my father. I love Adolfo. Ibang mahal mo, Victoria. Asawa ng kapatid ko. Nang dumating dito ang babaeng yan, pinakilala sa amin ni Louie as Mrs. Osaita. Hindi naman namin tinanong kung saan nanggaling. Hindi namin ugali yan. Ngayon, kung naging kasing ganda mo pa siya, abay, nagtanong pa sana ako. Arthur, nanggaling na tayo dyan. I know. At least ngayon, alam ko na rin na ang puso, katawan at mata ay pwede magsama sa isang tao. Sa asawa ko. I love my wife. Nasa kanya na lahat. At hindi mo pa kalimutan niya si Olivia. Hindi naman siya importanteng tao. Tsaka ano pa magagawa niya ngayon? After today, wala na, kundi tumahimik at tanggapin na lang kami mag-asawa. Kaya lang, I have to be sure na to si Olivia Ozaita at si Roberta Dalisay ay isang tao. Okay. Tawagan mo itong number nito sa Manila. Hanapin mo si Mrs. Nena Hapitana. Alam niya ang maiden name ni Olivia. Alam mo, Arthur, ang tingin ko sa'yo ngayon, walang sungay, walang buntot, walang bigote, gwapo ka. Excuse me. Hello? Ito nga. Baka nagkakamali ka. Asan sila? Elma! Utang na loob, David. Bitiwan mo ako. Ako ang mahal mo. Yun ang tama. Asawa ko pa rin siya. Tama, umalis sa kanya ako. Mahal mo ba siya? Mahal niya ako. Mahal din kita. May mahal ka higit sa akin, higit sa lahat. Pera. Elma, pag umalis ka ngayon, wala ka nang babalikan. Turo, ang ginagawa mo rito? Anong ginagawa? Buhay ka pa. Long. Tagal mo rin akong pinaikot. Kung wala pang tumawag sa akin, hindi ko pa malalaman. Respetado ako sa lugar na ito. Maraming sumasaludo sa akin. Yung pala, pagdating sa'yo, may ginawa mo akong singgit.
Koreano, mega hit! Pag lumampas ang paa mo, patay ka. Pag gumapang ang kamay mo, patol! Ang dami mong dahilan! Huwag kang lalapit! Mabaho ka! Mabahong hinang mo! Amoy soktong! Huwag kang didikit! Ang kamay mo, baka kung saan ang galing, matetano pa ako! Alis dyan! Yung pala, may... Sarap mo sapakin eh! Kung hindi lamang ako nagsisimba linggo-linggo, sinapak na kita eh! Doon ka sa labas! Kung saan nagtatagong mababaho sa kabeta! At huwag kang lalabas hanggat naririto pa ako, ha? Kapag narinig mo umalis ang kotse ko, sundan mo ang kamay ko! Doon ka sa kanya! Magsama na kayo at tamasa na kayo ng kidlat! Sino yan? Buksan mo yung pinto! Kung kolektor yan, sabihin mo, patay na ako! Bakit ho? Nandiyan ba asawa mo? Nasa loob eh. Bakit nga ho? Pwede mo makatuloy? Ay. Turo! Turo! Oh, sino yan? Oh, tingnan naligaw ka, may problema? Si David. May reklamo? Suntukan lang yan, kasi bakla. Paano magre-reklamo yung tao? Patay. Patay? Oo. May tama, 28, 2 balas dibdib. Siguiente, masamang biro yan, ha? Oo nga eh. Tara, doon ka na sa headquarter. Marami kang dapat sagutin. Tara. Come on. Dito na lang ako, Adolfo. I'm sorry. I love life. Wala akong luha para sa patay. Christy, umuwi ka muna. Magpahinga. Wala na tayong magagawa para sa kanya. Tears won't bring back David. I cry for the living, Papa. I see this woman. Byuda na siya. Sinunod niya lahat ang gusto ng ama niya. Not for his money, but for lost affection. I cry for myself, Papa. Dahil buntis ako. At walang amahang batang ito. Don't worry. Aalagaan ko ang anak ninyo. Aalagaan ko. Pero hindi siya ang ama nito. I don't care. Apo ko pa rin ang batang yan. Christy. Kung hindi ko man pinakita, dahil mabait kang anak, mahal kita. More than you ever know. Alam mo naman dito sa atin, makita ka nakatingin sa iba, buntis ka na. Mahawakan lang kamay mo, nanganak ka na. Palagay natin may tumawag sa asawa mo. Ako man, tatawagan din ako kung makakita asawa ko may kasamang iba. Ang kailangan ko, ebidensya. Ngayon, bukod sa iba, sino gusto asawa mo patay? Meron, si Louie. Sinong Louie? Osaita. Loko ka, malaking isda yun, baka nagbibiro ka. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako bastos, pero ang taong pumupunta rito sa bahay ko, pili.
Kung sa bagay, mukha namang mamahalin yung damit mo, pero wala yan sa damit, nasa tao eh. Kung naparito ka para magpaalam, lalayas na kayo mag-asawa. Sige, dapat naman. Salamat. Bukas naman pala yung pintong pinagdaanan mo eh. Lumabas ka na at dyan ka na rin uli magdaan. Ano pa iniintay mo? Pamasahe? Masarap palang may pera, no? Maraming nabibili. Nagkamali ako eh. Dapat pala, ang pinili ko, pareho ng asawa mo. Mata ang ginagamit. Hindi nagtatanong kung saan ka galing. Hayop ka? Kala mo hindi ako lalabas sa'yo, ha? Porket mayaman ka, ha? Tawan mo ko! Sige! Animal ka! Hayop! Kita! Walang niya ka, di ka! Ipapatay kita, maldita ka! Tignan natin kung kaya mo! Tignan natin kung mabubuhay ka pa! Napatayin kita, walang niya! Teka! O, yan, sa'yo na. Sama mo sa antik mo. Hoy, Tridora, hindi pa tayo tapos. Ididemanda kita. Trespassing, damage to property, robbery at attempted homicide. Magbaon ka na ng 10 bato kung gusto mo sa korte. Walang ya, taka Sige, mo. subukan mo. Pag hindi ko naman ibinulgar ang baho mo. Bakit? Ano ka ba dati? Alila ka lang ah. Pumato ka lang sa amo mong matanda eh. Pagkatapos, tinakot mo. Sinabi mong buntis ka, humingi ka ng pera kaya ka nakarating sa syudad. Na-dengue mo tuloy ang asawa mo. Eh ikaw rin eh, kung hindi ka agresibo, lusot ka na sana. Ngayon, kung palalakihin mo pa to, eh hindi na ba to dadali? Batanggihan yata to. Baliktad na ang mundo, no? Ikaw may kailangan sa akin, ako naghihintay sa'yo. Anong pag-uusapan natin? Si David. Patay na siya. Pinagdasal ko ng kanyang kaluluwa. Ang asawa niya hindi naman nangangailangan na abuloy, mayaman eh. Ano pa magagawa natin? Kay David, wala na. Ibaw na lamang sa hukay, ilibing. Yung taong nakakulong na wala namang kasalanan, meron pa. Yung bata mo si Temyong, kumanta. Siya raw ang tumawag kay Turo. Utos mo raw. Pagpalagay natin totoo, anong masama doon? Telepono lang yun eh. O paano, may problema ba kayo ni David? Meron. Pareho kami magandang lalaki eh. Kaya lang, pinaglihis sa araw, ako pinaglihis sa gabi. Yung asawa niya si Christy, buntis daw. Akala ka ba ang chismis nang gagaling Las Palengke? Lumipat na pala sa presinto. Hinihingan ka ba ng pera ni David? Balita, ikaw daw ang ama. Iingatan mo ang dila mo. Yung hepe mo ako lang naglagay sa kanya sa pwesto niya. Kinuha ka lang niya. Baka hindi mo kayang panindigan yan. Bantayan mo ang amo mo, nalalapit sa demonyo. Salamat ho. Pagdasal mo yung pulis doon sa loob, ha? Pwede bang makapasok? Sige ho. Maupo muna kayo doon. Good morning, Teniente. Good morning ho, Dong Adolfo. Sit down. Thank you ho. Anong maitutulong ko sa masipag na alagad ng batas? Kung maaari ho sana, gusto kong makausap ang anak niyo si Christy. Teniente, kalilibing pa lang ng aking manugang. Pagod pa ang anak ko. Tatanawin kong malaking utang na loob. Kung ang kasong ito ay patayin mo na lang. May taong nakakulong, kaibigan niyo rin. Hindi siya dapat naroroon. May bisita kayo si Victoria. Pwedeng makausap? Bakit naman pati babaeng pakakasalan ko ay gusto mong makausap? May nakuha kami sulat sa kwarto ni David para sa kanya. Anong laman ng sulat? Teniente, may diferensya ka ba sa tenga? Sulat pala ni David para kay Victoria. Anong ginagawa mo sa inyo? Ibigay mo sa akin. Di ko ata pwede. Ebidensya eh. Hindi ko maaaring bigay. Pwede ko makausap si Victoria? Kung mayroon kang gustong kausapin sa loob ng pamamahay ko, kahit sino, ay kumuha ka muna ng court order. Ngayon, kung gusto mo naman ng masenso, umunlad ang buhay mo, ibigay mo sa akin ang sulat. Kung gano'n antayin ko na lang pagbaba ng court order. Teniente,
Sulat ko ang naglagay sa iyo sa pwesto mo. Sulat ko rin ang mag-aalis. Anong laman ng sulat? Love letter ho. You're a liar. Get out of my house. Carl, tawagan mo si Mayor. Gusto ko siyang makausap. Kailangan magbayad ang taong yan for his insolence. Why should he suffer for telling the truth? Si David at si Victoria, they were lovers. Pati ba ikaw, attorney, chismosa na rin? I am not Don Adolfo. At hindi rin ako pulis. I just happen to know the truth. Well, keep it to yourself. Ang nakaraan ni Victoria is dead and buried if you want to keep your job. All right, I resign. Do you want the truth? The truth is, mahal ko si Victoria at hindi na magbabago yun. The truth is different. Sinabi niya from her very lips kung bakit siya narito, kung ano ka sa kanya, at kung sinong mahal niya. Now, do you want to listen? We made an agreement, Adolfo. Wala kang pakialam kung sino ko, kung saan ako nanggaling. Walang kahapon. Only the present and the future. Ang pinag-uusapan natin ngayon is the present. Ang sinabi mo kay David, the way you feel for him, why you're here, that involves the future. Hindi kita tinanong, Victoria, not even once in the past, kung mahal mo ako. Alam kong darating yun. I make things happen, as I've made things happen all my life. I'm asking you now, mahal mo ba ako, Victoria? Any kind of love. Nirirespeto kita, Adolfo. I am deeply touched by what you are. That's why I'm leaving. Hindi mo na ako kailangang pakasalan. You don't have to worry anymore about the future. Victoria, kung nirespeto mo ko, respect my word. I promised you a wedding. Itutuloy natin ang kasal. Ikaw, ako, at ang pare. Just the three of us in an empty church. Lahat ng ipinangako ko darating pa rin sa'yo. But my future no longer includes you. Makikipag-ututang dila ako sa patay, sa aswang, kahit na kay Satanas. Pero hindi sa kanya. Sabihin mo sa kanya yan, ha? Para sa akin, wala na akong asawa. Patay na siya. At kahit ang kaluluwa niya, hindi pwedeng pumasok dito. Para may kilala akong lawyer. Sabi nila, the best daw yun. Baka sakali. Salamat na lang, pare, pero dito na lang ako. Malayo pa sa kasalanan. Hindi ako bastos, pero sige na, mainit dito eh. Tsaka mabaho. Kakahiya naman kay Mare. Sige, babalik na lang kami. Sige, salamat sa pagdalaw niyo, ha? Okay. Sige. Para kay tatay ito, ha? Ano sabi? Ayaw ba ako makausap? Ayaw eh. Ano, hatid ka na namin. Mauna na kayo, may kakausapin pa ako eh. Hindi baling mapahiya ako sa iba, wag lang sa sarili ko. Sa lahat ng ayoko, yung taong walang kasalanan, nakakulong. Eh bakit yung asawa ko nasa loob? Si Louie nasa labas. Iba ang batas. Iba ang husgado. Big shot kasi siya kaya hindi... Ganyan, kung naging lalaki ka, batukan kita. Sarili kong anino, bigyan mo ng kaso, habulin ko eh. Ano ba akala mong ginagawa ng mga tauhan ko? Nagtutulog. Nandun sa labas, naghanap na ebidensya. Yung taong tumawag sa asawa ko, tao ni Louie. Ayun, ebidensya. Saan? Sa sabungan? Sa palengke? Sa saklaan? Galing na ako kay Louie. Galing na rin dito yung taong tumawag. At inamin na rin ni Louie na tao niya. Aminin ba yun sa korte? Baka lumabas lang akong malaking gago niyan eh. Baka naman may ibang taong galit kay David. Isipin mo na. Ano yung pangalan niyo, Mrs.? Si Louie. Saan ho kayo nakatira? Ano ang kaso? Hindi sir, ito yung room boy. Meron daw siyang nakita eh. Na ano? Ikaw lang magsabi? Kaya nga, huwag ka matakot. Namumutla ka. Sige, ano? Magsalita ka. Do you wanna talk, Papa? Are you thinking of Victoria? Nagtataka lang ako kung bakit madilim na ang gabi, maitim pa rin ang tao.
Pakakasalan mo pa rin siya? Yes. Why? Palabra de honor, hija. Sa salitang binitiwan mo na, you're only a slave. Alila ka na lang. Sa salitang hindi mo pa binibitiwan, ikaw pa rin ang amo. You're still the master. Is it worth it, Papa? Yes. Pagtanda mo, iha, maintindihan mo. It's the most important thing in the world. All right, Papa. Tomorrow is your day. Nick, kanina pa yan ah. Wala sir sumasagot eh. Baka sira akong telepono. Tara. Tara. Kumilos ka na masama, babanatan kita. Halika. Sino David? Sige, hanapin niyo yung baril. O ano, umakma ka. Lalaban ka? Ha? Magbis ka. Sumama ka sa amin. Nag-aaksaya pa tayo ng panahon eh. Aminin mo na, may nakakita sa'yo. Huwag mo akong gagalitin, may alta presyon ako, baka pumutok to. Nyento, nakuha ko oh. Bakit pa kailangan unahin pa natin to dun sa pupuntahan natin eh? Alam mo naman tayo lang hinihintay. Alam mo namang hindi kakain yung mga tao hanggat wala pa tayo. Yung parte ni Emilio pwede maghintay, ito hindi. Sino mo pupuntahan mo rito? Sino ba tumawag sa'yo? Kaibigan, Sino nga? si Elma. Anong kailangan niya sa'yo? Ikaw? Nakakulong asawa nun, siguro magpapatulong. Siya pala may kailangan, ba't ikaw pupunta sa kanya? Akong haharap. Olivia, sa bahay ko ang boss, dito sa labas ako ha. Diyan ka lang. Huwag na tayo mag-away, sayang gabi. Ganda pa naman ng misis ko ang banga. Sandali lang to. I love you. Sabihin mo kay Elma, bukas magkita kami. Gusto ko siya makausap. Elma? Ano ba ang pag-uusapan natin? Sabihin mo't naghihintay ang misis ko, may pupuntahan pa kami. Huwag! Ano nangyari? Pinatay ko si Louie. Sabi mo wala kang ebidensya eh. Sira ka ba? Nandyan yung pumatay, nakakulong. Para sa akin siya pa rin. Mag-asawa nga tayo. Palabas ka, papasok naman ako. Pwede ba, Adolfo? Dito ka matutulog.
Kahit ngayong gabi lang. Para ano pa? To add insult to injury? Because I care. I honestly do. It won't change anything. Maybe. But I'll feel better for everything. In life, if you think you are beaten, you are. If you think you lose, you lost. For out in this world you will find success begins with your will. It's all in the state of mind. That is the history of mankind. The battles of life do not always go to the stronger or faster man. But sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. Napoleon was small. So was Alexander the Great. In death, in the democracy of the dead, all men are at last equal. There is no rank, or station, or prerogative in the republic of the grave. The poor is rich, the rich man poor as a pauper, the proud man surrenders his dignities, the politician his honors, the worldlings his treasures, the sick need no doctors, the laborer can now rest from his toil. Here at last is nature's final decree in equity. So why fear death? If you do, death is not. If death is, you are not. In life, there is also love, a transfiguration, and marriage. Two hearts, two loves, united, melted in music. Every moment, a melody. Kayong mga ikinakasal, hinihingi ko lamang sa inyo na sagutin ng buong katotohanan ang mga katanungan ito. Victoria, ikaw ba'y naparito ng kusang loob upang makipag-isang dibdib sa lalaking ito na iyong iibigin at paglilingkuran bilang asawa mo? Opo. Adolfo, ikaw ba'y naparito ng kusang loob upang makipag-isang dibdib kay Victoria na iyong iibigin at paglilingkuran bilang asawa mo? Opo. Kayo ba'y nakahandang mangalaga at magturo sa magiging mga anak ninyo na ipagkakaloob ng Diyos? Opo. Opo. Banal na Ama, nilikha mo ang sangkatauhan na kawangis mo. Ginawa mo ang lalaki at babae upang sa kanilang pagkakaisa ng kaluluwa at katawan ay matupad ang iyong layunin sa buhay na ito. Ama, ipinahayag mo ang layunin ng iyong pag-ibig noong gawin mo ang pag-iisang dibdib ng lalaki at babae na larawan ng iyong pakikipagkasundo sa tao. Pagpalain mo sana ang mga lingkod mong ito na sina Adolfo at Victoria upang ipakilala na ang kasal Kristiyano ay tanda ng pag-iisang dibdib ni Kristo at ng Santa Iglesia. Adolfo at Victoria, yayamang natanggap na ninyo ang banal na sakramento ng matrimonyo, ipinagtatagubilin ko sa inyo na maging tapat sana kayo sa isa't isa habang nabubuhay. Victoria, ibigin mo ang iyong asawa at sikaping pangalagaan ng iyong mag-anak. Manatili sa pananampalataya sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa at magpakabanal. Adolfo, mahalin mo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Sa iyong magkasamang pamumuhay, itanim sa iyong puso ang banal na pagkatakot sa Diyos. Palawigin ng Diyos ang iyong buhay upang matamo masaganang bunga na dulot ng isang matuwid na pamumuhay at matapos paglingkuran siya ng buong pag-ibig sa lupa, ay makamit ninyong buhay na walang hanggan sa kabila sa piling ng ating Amang nasa langit. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kung magbagong isip mo, Adolfo, alam mo kung nasa ng iyong asawa. Alam ko kung nasaan ang aking puso. Nasa ilalim ng aking utak. Goodbye, Victoria. Huwag mangakong gawin, igagalang ka lang kahit
ka, palabra de honor, bawat mong salita. Kahit Let's go, Papa. kapatid ay nagkakagaling, pag-ibig sa puso, muhi ang kapalit sa hindi pagtupad sa isang